Sinampahan si Vice President Sara Duterte ng reklamong plunder at graft kaugnay po yan ng confidential funds at ilang issue noong mayor pa siya ng Davao City. Ang reklamo inihain sa ombudsman ng kampo ng kilalang kritiko ng mga Duterte na si Senator Antonio Trillanes IV at ilan pang civil society groups. Darito po ang report ni JC Cosico. Mag-aalas 11 ng umaga, dumating si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Kasama niya ang miyembro ng civil society group na The Silent Majority. Bit-bit nila ang bungkos-bungkos ng mga dokumento para maghain ng bagong reklamong plunder at graft laban kay Vice President Sara Duterte. Malawak ang reklamong inihain ng grupo. Sakop nito ang mga anomalya umano mula noong mayor si Sara hanggang sa maging kalihim ng Department of Education. Kabilang sa mga alegasyon ang plunder at malversation kaugnay ng 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. 2.7 billion pesos na halaga ng confidential funds ng Davao City noong siya pa ang mayor. Ang umano'y graft at malversation sa 8 billion pesos na halaga ng umano'y overpriced laptop sa DepEd noong si Duterte pa ang kalihim. Graft at gross incompetence sa 12 billion pesos na halaga ng Commission on Audit na disallowances sa DepEd. Ang 7 billion pesos na halaga ng unliquidated cash advances ng DepEd. Inakusahan din si VP Sara ng graft at gross incompetence dahil sa higit 6,000 target na classroom, 192 lang ang naitayo. Gayon din ang betrayal of public trust at pagiging unfit to hold public office dahil sa anilay mga insidente ng public meltdown. Isa sa isinaad sa complaint ang presko niya noong 2024 kung saan nangyari ang umano'y pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Naging basihan din na kanilang reklamo ang affidavit ng umano'y dating aide at bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Ito na ay kalawang reklamo laban kay VP Sara kaugnay na maanumalya umanong paggamit ng pondo. Noong Disyembre, patong-patong na reklamo na rin kabilang na ang plunder at graft ang inihain laban sa bise, ilang opisyal ng OVP at DepEd. Kaugnay ito ng mali umanong paggamit ng kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng parehong opisina. Ayon naman kay Trillanes, mahalaga rin na mabuksan ang mga bank accounts nito. Hindi lang ito sabi-sabi, hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Paraan din daw ang paghahain nila ng reklamo para ma-expose ang mga umano'y anomalya ng bise. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At hopefully, mamulat sila. Sa panayam ng dating senador sa programang Frontline Express, nilinaw niya na wala siyang balak tumakbo sa 2028 elections. Wala po akong plano. Tsaka yung mga ganyang mga alibay, walang walang koneksyon. Kasi alam nyo, 2016 ko pa ho ito nilalabas itong mga issue na ito. Sana naman pagka lumabas na yung mga ebidensya at makita ninyo na kung gaano ka-corrupt itong pamilyang ito, sana naman magbago na ang isip ninyo, magbago naman ang pananaw ninyo. Wala pang pahayag si VP Sara sa panibagong reklamo laban sa kanya, pero dati na niyang itinanggi ang anomalya sa paggamit ng confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.